Ayan, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan ko. Magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi. Saan man kayo ng dako ng mundo naroroon. Sana po nasa mabuting kalagayan kayo lahat diyan. At sa oras po na ito mga kababayan, ang atin pong bibigyan ng reaksyon at opinion ay ito pong naging kaganapan pa rin po dito po sa atin pong Senado, dito po sa Philippine Senate. Oo, na kung saan nung nakaraang mga linggo ay nagkaroon po ng habulan, mayroon pong putukan at kahapon nga po mayroon na naman pong sigawan, iyakan. Oo, so ganon ngayon ang nangyayari sa atin pong Senado, mga kababayan. Ang sabi nga po ng iba, oo, talagang masyadong mababa na ang dignidad ng atin pong Senado. Oo. Subalit ito po ay niribat ni SP Cayetano. Oo. Ni SP Alan Cayetano, mga kababayan, na ang sabi niya, kasi ang nag-aakusa na masyado ng mababa ang dignidad ng Senado ay itong nasa minority bloc, na kung saan sila po yung dating majority at sila nga po ay nakudita. Pinalitan nitong grupo ni Alan Peter Cayetano, kaya sila ngayon ang nasa majority na. So doon nga po sa mga nagsasabi na masyado nang mababa itong dignidad ng Senado ay agad po itong niribat ni SP Alan Peter Cayetano, mga kaibigan. Ang sabi niya, bumaba ang dignidad ng Senado umpisa doon sa investigasyon ng flood control. Oo. Doon po sa malawakang nakawan sa flood control anomaly. Oo. Sa mga flood control project na ninakaw lamang ang mga pera ng bayan na wala namang naipatayong project na flood control. Oo. At ang buong Pilipinas ay baha pa rin dahil walang naitayo kahit isang hollow blocks. Mismong si Bongbong Marcos ang nag-inspection doon sa mga site na tinayuan di umano ng flood control. Pero nang kanya po itong puntahan, kahit isang hollow blocks wala. So yun po ang naging kasaysayan po nitong flood control. Trilyon, hindi po milyon, hindi po bilyon, kundi po trilyon ang ninakaw po nitong mga politikong magnanakaw. Oo, natawagin po nating mga contractors, mga congressman at contractors pa. Oo. So, sabi ni Alan Peter Cayetano, hindi ako ang nagpababa. Hindi kami sa majority ang nagpababa sa dignidad ng Senado, kundi ang flood control issue na kung saan ito ay hindi naimbestigahan ng maayos. Oo. So sino ba ang nag-iimbestiga? Oo. Unang-una ay itong si Rodante Marcolita, si Senador Marcolita. Subalit sila nga po ay pinatalsik. Dalawang session lamang ang nagawa po ni Senador Marcolita. Oo, na akala nga po natin talaga ay magtuloy-tuloy. Pero nga sila po ay pinatalsik ng grupo ni Lacson at itong si Tito Soto. At ang nagtuloy nga po ng flood control investigation diyan po sa Blue Ribbon Committee ay itong si Lacson. At doon na nga nagkapalpak-palpak yung investigasyon na ito dahil halatang halata naman na may tinatakpan itong si Ping Lacson. Oo. Ang lakas ng loob niya na itong kanyang mga kasamahan ay tirahin. Oo, kaya ito po yung naging sanhi
ng kanyang pag-resign di umano. Oo, pag-resign kuno. Oo, talagang nag-resign naman siya. Subalit bumalik din. Doon nga po sa kanya pong pag-resign dahil pinagbibintangan niya itong mga kanyang kapwa senador doon po sa 19th Congress nang sabi niya lahat daw ng mga senador doon sa 19th Congress ay mayroon pong insertion. Oo, kaya nagalit sa kanya ang mga senador, mga kababayan. Oo. So doon po, yun po yung dahilan ng kanya pong pag-resign. Pero dahil nga wala pong kumukuha, wala pong kumukuha doon po sa kanila pong hanay sa majority, itong Blue Ribbon Committee ay siya po ay napilitang bumalik. Oo. Bumalik siya pero sa kanya pong pagbalik ay lalo pong lumala ang isyong ito. Dahil nandoon na po, makikita po natin ang takipan na marami po siyang tinatakpan na mga individual para hindi po maimbestigahan. Oo. So ganyan ang ginawa po ni Peng Lacson noong siya po ay may hawak pa ng Blue Ribbon Committee. So sabi ni Cayetano, doon niya nag-umpisa kung bakit bumaba ang dignidad ng Senado. Kaya wag niyo po kaming sisihin kung bumaba man ang dignidad ng Senado. Oo. So yun nga po. So yun po yung naging kaganapan kahapon at kanina mga kababayan. Oo. Mayroon pong twist na nangyari. Oo, kasi kahapon nga itong si Lito Lapid, mga kababayan, ay siya lamang ang tanging nasa minority block hindi po tumayo para mag-object doon po sa privilege speech ni Amy Marcos, mga kababayan. Oo, doon po sa mga video na ipinalabas ni Amy Marcos ay talagang nag-iyakan po yung mga nasa minority block. Dahil tinira po sila doon ni Amy Marcos na sila daw ay mayroong pag-uusap tungkol po sa pagpapalit ng atin pong konstitusyon. So itinanggi po ito ng mga minority block. Oo, at tanging si Lito Lapid lamang ang hindi po nag-object. Oo. Eh akala nga po talaga ng marami itong si Lito Lapid kaya hindi po siya tumayo kahapon ay sasama na siya sa majority. Yun pala ay sabi niya kanina ay kaya naman siya ay hindi tumayo dahil ito ang kanya pong paliwanag, mga kababayan. Panoorin po natin. Oo. Kasi ang ganda ng nangyari dito, mga kababayan. Oo. At nasabi ko nga po kanina, from kaguluhan, habulan, habulan, barilan, fireworks kahapon, talagang umuusok yung mga bibig ng mga minority block na mga senador. Talagang fireworks po talaga. Napalitan po ito kanina ng pagmamahal. ng love. ng love. So panoorin po natin itong si Lito Lapid, mga kababayan. Senator Lito Lapid is seeking the floor. May I move that he be acknowledged, Mr. President? May I ask for silence? We want to listen to the legend. Senator Lapid. Salamat po, Mr. President. Kaliwanagan lang po, manifestation lang. Tungkol po yung nangyari kahapon at marami pong kumakalat sa social media na ako'y lumipat na sa majority. Hindi po totoo yan. Nananatili po ako sa minority group at hindi po ako alis dito. At yung pong motion ni Senator Zubiri kahapon ay sinusuportahan ko po. Hindi ko lang po ako nakapagsalita kahapon. Kala ko may botohan. Ngayon pala ay wala naman. Hiling ko lang po dito sa Senado. Akala niya kasi may butuhan pa. Oo, pagbubutuhan pa yung mga objection. Oo, kaso nga hindi na nagkaroon ng butuhan. So, akalain mo 11 sila pero siya lang po yung hindi po tumayo kasi akala niya daw may butuhan.
So ibig sabihin yung 10 naintindihan, siya lang ang hindi nakakuha talaga kung ano po yung nangyari kahapon. Kaya ang inakala niya daw ay may butuhan pa na mangyayari. Kaisa tayo. Iwasan ang bangayan. Ang dami-dami natin bisitang pari dito. Palakpakan po natin sila para pa ipagdasal niyo po kami na magkaisa na kami para maibalik ang dangal ng Senado. Maraming salamat po. Your manifestation is noted. And wala ka man sa majority, Senator Lito Lapid, nandiyan ka parati sa puso namin. Mr. President, Senator Pia Cayetano. I'd just like to Ito na mga kababayan ang sinasabi kong twist dito. comment. Gusto ko lang magpasalamat kay Senator Lito Lapid na kahit na magkaiba na tayo ng partido, I think we are batchmates, so magkasama kami since 2004. So majority, minority, buwan-buwan nagpapadala pa rin siya sa akin ng Maha Blanca at Suman. Maraming salamat po. Gusto ko kasi malaman mo na mahal kita. What does the brother say? No, Ayan. Ulitin nga natin yung tagpo na yun, mga kababayan. Salamat kay Senator Lito Lapid na kahit na magkaiba na tayo ng partido, I think we are batchmates, so magkasama kami since 2004. So majority, minority, buwan-buwan nagpapadala pa rin siya sa akin ng Maha Blanca at Suman. Maraming salamat po. Gusto ko kasi malaman mo na mahal kita. What does the brother say? no, I am trying to figure out bakit Maha Blanca ang binibigay sa kanya. Samantalang sinabi ko na kay Kuya Lito Lapid na ako'y umiinom na ng maintenance medicine para sa kolesterol, pero sisig pa rin ang dinadala niya para sa akin. So iniisip ko kung mahal din niya ako o si Senator Pia lang ang kanyang mahal. Mr. President, nilalapit ka daw niya sa Diyos. Mr. Ayan mga kababayan, ang naging kaganapan kanina po sa Senado. Oo. So nagkaroon na po ng tawanan. Oo. Kung yung mga nakaraang linggo, nakaraang araw mga kababayan, mayroong pong sigawan, mayroong takbuhan, mayroong iyakan. At kanina nga po mga kababayan ay nagkaroon nga po ng ganito, nagkaroon po ng tawanan, which is good mga kababayan. Talaga namang God answers prayers mga kababayan. Alam ko po na marami pong mga nanalangin na ito pong atin pong Senado ay magkaroon na po ng kaayusan at hindi po puro kaguluhan. Ayan, maraming salamat po sa inyong mga kababayan ko. Like and subscribe po sa atin pong channel. God bless us all.